Masarap ng pagkain. Buong buhay ko po, hindi ako akalain na magsasawa ako sa pizza. Kaya dito natutuwa ako. Salamat din sa catering natin. Kasunod ko lang gusto ko magpasalamat kay Konsihala Binya. Alapakan po natin sa kung nagdala sa akin dito. Lahat po ng mga kababayan natin dito, siyempre gusto ko rin patiin ang kasama ko po sa Consejo po ng Quezon City. Ang napakagaling na actor, napakagaling din po ng Consejo Councilor Rodney Paulate. Attorney Juanson din, sa kong patiin. Napakagaling din natin Councilor Willie Putsalan. At lahat po na nandito ngayon, mga kababayan ko, sino ba taga Quezon City rito? Taas ang kamay. Sino mga may kamag-anak o kaibigan na taga Quezon City? Taas ang kamay. Okay. So, nandito po kami ni Councilor Rodney Paulate upang mag-propose o ang mission po namin upang magkaroon po ng sister cityhood between Quezon City and Florence. At yun po ang gusto namin, sana maisara namin na deal dito bago kami makaalis sa 8-19. So, para mas lalo natin maalagaan ang mga taga Quezon City at ma-share natin ang ating kultura at kung anong pakikipagtulungan na pwede natin pwedeng mangyari between the two cities of Florence and Quezon City. Pangalawa po, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil kayo po ang pag-asa namin. Kayo po, sa totoo lamang po, kayo po ang pag-asa ng Pilipino. Bakit? Sa Quezon City po, napakaraming problema at ang tanging sumasagot po tungkol po sa mga industriya, tungkol sa entertainment industry, ay yung mga overseas Filipino workers. Kayo po yan, palakpakan po natin. Dahil po sa inyo, marami po taga Quezon City ang nakakapag-aral. Marami po Quezon City ang nakakapagtapos at marami po taga Quezon City ang nakakahanap po ng trabaho. Dahil po yan sa pawis ninyo, sa luha na inyong binuhos dito, sa hirap ng trabaho na inyong tinitiis. Maraming salamat po at sana po huwag na huwag po kayong magsasawang magpadala ng pera sa amin. Pero sa kabilang dako naman po, bilang konsehal po ng Quezon City, napakarami po mag-aaral ang lumalabas at meron pong iba ay nakakagulat. Bakit? Ang isa po dito ay na-realize po namin, nalaman po namin doon po sa isang pag-aaral ng UP na yung pong mga pamilya ng mga OFWs na nasa Pilipinas, siya na lang po mismo umaasa sa mga pinaghihirapan ng mga nagtatrabaho po sa ibang bansa. Hindi na po sila naghahanap ng trabaho. Bakit? Dollars naman ang dumarating. Hindi na rin, wala na rin gana mag-aral yung iba. Bakit? May dollars naman na darating. Masama po yun na pangitain doon po sa amin, at least doon po sa Quezon City. Bakit? Doon po nangyayari ang mga inuman sa kanto araw-araw. Hindi po mayroon po OSY, out of school youth. At dahil po dyan ay lalo pong gumugulo ang ating lipunan. Kaya nga po sana, pag-ano po, i-encourage po ninyo ang inyong mga kamag-anak o kaibigan doon sa Quezon City na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Huwag masyadong umasa doon sa pinapadala natin. Bakit? Ilang oras po tayong naghihirap araw-araw. Pagdating po doon sa Maynila, sa Quezon City, o sa